Magandang araw ng Sabado po mga bayang karerista. Magbibigay na po tayo ng tip, giya at impormasyon para sa araw na to, June 8, 2024. Tara! So mga bayang karerista, kung mapapansin nyo po ang kopya, kahit anong dami ng kabayo is 1,400 meters na po. Kasi medyo maganda na po ng panahon, medyo lumalamig-lamig na po, nag-uulan, malakas, ganon, alam nyo na. So masasabi po natin na yung init, hindi na po ganon. Ang start time po ng karera ay sa ganap na alas 3 ng hapon. So mga bayang karerista, dito po sa race number 1, creating 5 placer po ito mga bayang karerista ha. 6 runners po. May kabayo po tayo dito, si Chef Cat. Sana po, sa akin na po manggagaling. Makaraos po si kabayo. Nung nakaraan po kasi, milya ang karera, tingin po namin medyo napagod. Akala namin, ang distansya po ng tatakbuhan ay 1,200 meter race. Yun po ang totoo. Akala namin kung 1-2, sasabihin ko sa inyo. Ngayon no, ang pinagawa natin dyan sa kabayo, dextrose. Maganda naman yung ensayo po niya ng dalawang araw. So masasabi natin, may bukas pang ensayo po yan. So bukas, marahan na lang po yan. Yun nga lang po talaga, mga bayang karerista, medyo galing po kasi sa takbong milya, nilagay ko lang po siya ng pampremera. Tingin ko naman po, kung tama po yung kalkulasyon ko, kaya po niyang talunin itong mga to. Yun lang, naglagay po ako ng panigunda. Entry number 2, Sprinagar. Ito pong si Sprinagar. May tempo po ito dati ha. 1 minuto sa 1,000 meters kung di po ako magkamali. Matuling kabayo po ito. Nakarating na rin po ito ng rating 5. Tingin ko po, alam niyo na, pag kinalabit yan, mananalo. Naglagay po ako ng third choice, entry number 3, Eno Teresa Chair. Oh, yun nga lang, gaya po ng sinasabi ko sa inyo, si Eno Teresa Chair po kasi is may tuling kabayo din po ito. Para sa akin po 3 po ang binigay kong tip. Pero pagdating po ng tayaan, kayo po ang masusunod. Dito po sa race number 1, first choice po, entry number 4, Chef Cat. Second choice, entry number 2, Sprinagar. Third choice po, entry number 3, Eno Teresa Chair. So dito no tayo sa race number 2 mga bayang karerista. 6 runners po. 11 to 15 split ang ratings po niya. So soloin ko na po ito, entry number 1, Cherubim. Kung pagmamasdan nyo po yung tinakbo nito ng barrier, marami po. Tingin ko naglalaro lang, 1.14. Yun po, yung lagay ng pista, medyo maganda, fast track. Oo. So, soloin ko po yan, Cherubim. Maglalagay po ako ng, porsyonada ko po ito, pamorkas. Okay, kung gusto nyo pong, alam nyo na, maisama, ako po, pamorkas ko po, entry number 6, Maki Boy, binalik po kay Alvin Guse. Wala pong matatraffic. Baka mamaya, segundo, kayang-kaya nito, diado pa forecasan dito. Yun po ang sarili ko pong opinion. So, dito po sa race number 2, soloin ko na po ito, entry number 1, Cherubim. Kung gusto nyo pong forecast, ito pong entry number 6, Maki Boy, mga bayang karerista. So dito na tayo sa race number 3, mga bayang karerista. 6 to 10 split, 7 runners. First choice po, entry number 7, Tenacity. Ito pong si Tenacity, ang ganda ho ng tinakbo nito nung nakaraan. Bakit to? Nung tinakbo po nito, de bandera to, segundo, tersero, tumapos po ito ng tersero pwesto. Nandoon po yan. So malakas po yung laban na yun para sa akin, sa tingin ko. Tingin ko po malaki po ang panalo nito ni Tenacity. Ang second choice ko po dito, itong entry number 3 na si Great Angie. Humaba po ang distansya. Nakalabang po nito, kung di po ako magkamali, si Great Connection, mga bayang karerista. Si Great Connection po, tinalo po siya. Pero kung pagmamasdan nyo po si Great Angie, para po siyang pinukol, ang lakas po ang tulis, tuloy-tuloy. So yun po, panigunda ko po si Great Angie. Third choice ko po itong entry number 1 na si One of a Kind. Tingin ko po si One of a Kind. Isa rin po ito sa mga horse to beat dito. Mainam na kabayo, rating 7.
Tumitimbang po ito ng 11 to 15, 16 to 21 dati. Ngayon po nasa rating 7. Tingin ko po malaki rin po ang panalo. So dito po sa race number 3, first choice po entry number 7, Tenacity. Second choice entry number 3, Great Angie. Third choice po entry number 1, One of a Kind. Dito na tayo sa race number 4, mga bayang karerista. 6 runners po, 11 to 15 split. First choice po entry number 4, Jengs Had Enough. Tingin ko po itong kabayo na to kada takbo, nag-improve, napupunto. Tumakbo po ito sa locally bred. Parang tumapos po ito ng panlima or pang-anim. Mag-i-improve at nag-i-improve po yung kabayo na to, ha, mga bayang karerista. Tingin ko ho, ito po ang makakalaban nila. Pampremera ko po yan. Ang second choice ko po dito, itong entry number 3 na si Snow White. Si Snow White po, tumapos po ng tersero nung nakaraang takbo. So, ano po tayo, numero 1 siya. Umikot pa po kasi siya. Malayo po yung inikot niya. Nasa balya po yung numero niya nun. Umikot pa siya. Medyo kinulang. Kinulang po yung kabayo. Kasi sa pag-ikot, alam nyo naman. Ngayon po, 6 lang sila. Tingin ko, malaki po ang panalo ni Snow White. So, dito po sa race number 4, first choice po entry number 4, Jengs Had Enough. Second choice entry number 3, Snow White. Dito na tayo sa race number 5, 6 to 10 split. 6 runners po. First choice entry number 5, 7 of Diamonds. Ito pong si 7 of Diamonds. Bakit po siya pinilagay na pampremera? Nakikita ko po kasi parati na malapit. Malapit na malapit siya. Baka mamaya magtuloy-tuloy, alam nyo na, dihado pa. Ang second choice ko po dito, itong entry number 3 na si Lucky Nono. Last race po, tumakbo po ito. Medyo hindi po maganda yung pinakita. Kaya nilagay ko lang po siyang second choice. Alam niyo na. So, dito po sa race number 5, first choice po entry number 5, 7 of Diamonds. Second choice po entry number 3, Lucky Nono. So, dito na tayo sa race number 6, mga bayang karerista. 9 runners po, 16 to 21. First choice po entry number 9, Papa Mamaw. JT pabilik po ang papatong, tingin ko, susundan lang nyo yung matulin dito, sabay isang chop, alam nyo na. Then, tuloy-tuloy, mananalo. Yun po ang kalkulado ko. Malaki po ang panalo nito, mga bayang karerista, ha? Papa Mamaw. Second choice po, 6 and 6A, Hombre and 6A, Limon Sudan Falls. Dalawa po ito, isang matulin, isang nakasunod ng tersero, kwarto pwesto. So, para sa akin po, may panalo. Ang third choice ko po, entry number 4, Mythic Laila. Ito po kasi is diremating kabayo. Kung sakaling magkakaroon po ng matinding presyoran sa unahan po itong dalawa, Hombre and Papa Mamaw, tingin ko po si Mythic Laila, darating at darating po yan. Siya po ang aking third choice, mga bayang karerista. So, dito po sa race number 6, first choice po, entry number 9, Papa Mamaw. Second choice, 6 and 6A, Hombre, Lumunsudan Falls. Third choice po, entry number 4, Mythic Laila. So, dito na tayo sa race number 7, mga bayang karerista. 22 to 27 split. First choice po, entry number 1, King Hans. Maganda po yung numero. John Alvin Gusi po ang papatong. Tingin ko ho, maire-rate po ito na maganda kahit nandito pa ho yung mga matutulin. Kaya lang ho, iba po kasi ang pacing ng tulin ni King Hans, mga bayang karerista. Baka nung mga nakaraan, nagbabatak-batak, nasa unahan. Tingin ko po, malaki po ang panalo pag pinabayaan nila. Ang second choice ko lang po, itong entry number 4, Elegant Lady. Ito pong si Elegant Lady, nung nakaraan, chumak na po yan, bumibigla-bigla. Kaya lang medyo, alam niyo na, kagaya po nung kabayo ko, ito pong si Elegant Lady, napapansin ko, nandoon, kaya lang inaabutan. So tingin ko po, pag nagkapagbatak pa ho ito, pero itong laban na to, O'Neal Cortez po ang papatong, malaki po ang panalo. Ang third choice ko po, itong entry number 8, Maybell. JB Hernandez po ang papatong. Tingin ko ho, mga bayang karerista, panalo din po ito, nasa labas na numero. Pulling glass to enter, maganda po, hindi po matatakpan ito. Maipapwesto na po agad ito. Tingin ko ho, malaki po ang panalo. So dito po sa race number 7, first choice po, entry number 1, King Hans. Second choice, entry number 4, Elegant Lady. Third choice po, entry number 8, Maybell. So mga bayang karerista, shoutout lang po muna tayo kay Mr. Edgar Paredes, Gary Di Maranan, Prince Mar,
Boss Marlon at Boss Rico ng Sampaloc, Oliver Cainta, Rodrigo Andre at June Andre. So mga bayang karerista, meron po tayong kabayong tatakbo, Chef Cat. Sinasabi ko naman po sa inyo, labas po yan. So malalaman nyo po dito sa akin, tataya naman po ako dito sa race 1. Pagka sinolo ko po yan, ibig sabihin naka-recover na, maganda na. Pero maganda na po ang kilos ng kabayo ha. Ngayon pong araw na to, alam niyo ba kung araw talaga ngayon, nakita po yung ensayo. Maganda naman po yung ensayo. Kailan po talagang nakadextrose na nakadextrose. Yan po ang kailangan niya. Kasi galing po sa takbo ng milya no nakaraang linggo. So, yun po talaga. Preparasyon po yun. Paglabas ang kabayo. So, mga bayang karerista, bet small, win big po tayo. Bet big, lose big. Unahin po natin yung budget sa pamilya ha. Huwag po tayo tataya ng may atraso or may kulang, ganito, kinuha si ganon, sa ganon, tataya mo na babaka sakali. Huwag po tayong ganon mga bayang karerista. Saka remind ko lang po kayo, lahat po ng kabayo ko na magsisitakbo, sa akin nyo lang po maririnig. Pag sinabi ko po sa inyong wala pong panalo, or tsamban-tsamba lang, nasa sa inyo po yun. Kung tatayan nyo. Kasi may mga ibang nagsasabing ganito, matagal ko na po, uulitin ko matagal ko na pong sinasabi si Doña Chicha hindi po sa putik, maarte parang na iilang siya or parang maarte talaga. Diyan din po siya nasuspindi. 30 days hindi po nanakbo yung kabayo. Totoo po yun. Kung makikita po kung ng Board of Steward yung history card niyan, mga bayang karerista. Kung makikita nyo, nasuspindi po yan. Last race, hindi nanakbo dahil sa putik. Tapos nirefuse po yan ng jockey ko, ni Rico Suson. Akala niya pilay, tumatakbo, gaganong-ganon. Alam niyo naman. Tapos meron pa rin instances na si Doña Chicha, pinaikot hanggang sa sinakyan, nakalimutan ko lang po kung sinong hinete yun, tumakbo, pagod na yung kabayo, ikot ng ikot, akala pilay, tumakbo, tumapos ng karera, wala namang problema. So yan po, nangyayari po yan sa mga kabayo, hindi lang po sa akin. Ito po kanina, meron pong bagong kabayo na disgrasya, na naman, sa ensayuhan. Hindi po maganda ang lagay ng pista dahil hindi po napapadag, lalo na pag nag-ensayo. So sana po, kawawa naman po yung mga nag-i-invest na horse owner. Meron pong isang kabayo, ang halaga is 1.4 million. Itong kabayo na to, 2-year-old na naman. So pangalawa po yan na nakita ng trainer ko na na-aksidente. Kaya nga sabi ng trainer ko, Boss Jess, mahirap bumili ng bata lalo na may value. Bakit? Ako disgrasya po mga bayang karerista. So ibang nagtatanong bakit di tayo bumibili? Kaya naman natin bumili. Ang problema kung madidisgrasya, kawawa lang ho ang kabayo. Ulitin ko po mga bayang karerista Pera nyo po yan. Kayo po ang masusunod pagdating sa tayaan. Dala po tayo ng payong at tubig, medyo maalinsangan po. Ngayon po, umuulan na po dito sa amin. Sa mga bayang karerista, happy racing po and stay safe sa inyo.